Jessica's POV. Hindi mo na sana ako inhatid. Baka mamaya isipin ng mga chismosa nating kapitbahay, manliligaw kita. Habang naglalakad sa daan, palingaling nga siya dahil alas 6 na rin ng umaga. Malamang gising na ang mga batikang chismosa rito sa barangay nila. Sabi mo kasi wala kang pamasahe. Sagot naman ito. Wala ka ring pamalit sa 1,000 kinuha mo sa wallet ko. Allowance ko pa yan para bukas kaya't kailangan ko makuha sa iyong sukli. Di niya to pinansin at nagdire-diretso na lang sa tindahang malapit sa kanila para sana magpapalit. Pero pag minamalas nga naman, hayon at kasing ng isang chismosa na maaga-agang rumoronda. Uy, Jessica, bago yan ah. Pinasadahan ni Aling Marites ng tingin si Adam, wala mukha hanggang sa pangmalakasan nitong sapatos. Kaya aga-aga nangunguna na naman to sa tambayan ng mga kachismisa nito. In fairness, gwapo. Mayaman siguro tong bago mong boyfriend, ano? Sa club mo rin ba nakuha ito? Inila niya ang manggas ng t-shirt ni Adam para mapalapit to sa kanya bago binulungan. Huwag kang didikit dyan. Malakas ang rabis niyan. Bumaling din siya kay Aling Marites na kulang na lamang sambahin si Adam dahil gopong-gopo to sa kasama niya. Aling Marites, huwag mo hong masyadong dikitan at baka madungisan. Bawal ho kasing madikitan ng mikrobyo itong boyfriend ko eh. May sakit ho kasi itong epilepsy. Nagtatakang nilingon naman siya ni Adam. Baka sa mukha nito ang hindi pagsang-ayon sa sinabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito at takmang hihilahin na sana nang biglang tawagin ng humahangos na si Aling Mirasol ang napakaganda niyang pangalan. Jessica! Jessica! Humihingal ito sa pagtakbo. Ang mama mo sinugod. Di niya na pinatapos pa si Aling Marisol at nagmamadali nang tumakbo na siya pauwi sa kanila. Mabilis ang tibok ng puso niya at nakakaramdam siya ng pag-aalala. Lalo't may ideya na siya kung anong nangyayari ngayon sa mama niya. Hindi lang din ngayon nangyaring gantong eksena. Noon halos araw-araw sinusugod ang mama niya para lang ipahiya ito sa kalsada habang pinagsasalitaan ng di maganda. Walang iya ka talaga. Halos lipa rin niya ang daan. Masalo lang ang sampal na pinadapo ng legal na asawa ng papa niya sa mama niya. Ngunit huli na. Kitang-kita niya ang biglaang pamumula ng pisngi ng mama niya dahil sa sampal na natamo nito. Napaka-immoral mo. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, dayuan mo si Joseph? Tigilan mo ng pakikipagkita sa asawa ko. Tita Rosa. Tawag niya sa babae, sabay yakap si mama na nakasalampak na sa daan at halos magkanda sira-sira ang suot na damit. Tita Rosa, tama na ho. Nasasaktan ho ang mama ko, tama na ho. Pagmamakaawan niya sa ginang, ngunit hindi naman to nagpaawat. Pilit pa nitong sinasabunutan ng mama niya at kinakalmot ang makinis itong braso. Mapanira kayo ng pamilya. Salot kayo sa lipunan. Mga walang utang na loob. Sinusustentohan na nga kayo ni Joseph. Gusto mo pa talaga kunin siya ng tuluyan sa amin? Makati kang babae ka. Tita Rosa, tama na ho. Di niya na mapigilang umiyak habang yakap ang kanyang ina at sinasalag ng kamay ang isa. Habang galit na galit ang asawa ng papa niya at walang pakundangan kung saktan nito ang mama niya. Kabaliktaran naman ang sa isa. Tila tinulos lang sa pagkakasalampak ang mama niya sa kalsada. Walang kahit anong emosyon na makikita sa mga mata nito at tinatanggap lamang ang pananakit dito. Ma'am, tama na po. Bumaling siya sa kanyang likuran nang marinig ang bariton ng boses ni Adam. Ni hindi niya na napansin pang sumunod to sa kanya kanina. Nasaksihan din tuloy nito ang kahihiyan nilang mag-ina. Hawak ni Adam ang braso ng ginang kaya hindi na nito magawang sakta ng mama niya. Aalis ako ngayon, Judy, pero hindi pa tayo tapos. Oras na malaman ko nakikipagkita ka pa rin kay Joseph, pasensyahan na tayo. Malakas at galit pa rin sambit ng ginang. Ang akmang pagtulak nito sa mama niya, hindi na nito nagawa pa, bagkos ay siyang naitulak. At ikaw naman, Jessica, babae ka rin. Pagsabihin mo naman niyang mama mo, masyado na siyang makati. Huwag mo nang hintayin pa na sa'yo mapunta ang karma. Piliin niya namang mabuhay ng walang sinisirang ibang pamilya. Opo, pagsasabihin ko po si mama. Nangangatal ang labing sagot niya. Kung ano-ano pa ang mga masasakit at panguuyam na salita ang binitawan nito sa kanilang mag-ina bago to tumalikod para umalis. Pinanasa naman niya ang luha sa kanyang mga mata at tinalang inintindi pa ang mga pinagsasabi sa kanila. Nang tuluyan na makaalis ang ginang, inalalayan naman ni Adam ang mama niyang tumayo habang siya na may pilit inaayos ang sarili. Sinuklay niya ng kanyang kamay ang kanyang buhok tsaka inarap ang mga tang nakapalibot sa kanila. Oh, ano pang tinitingin-tingin niyo? Sigaw niya sa mga usisero at usisera nilang kapitbahay na nanonood sa kanila. Magsiuwi na kayo.
Tapos na ang shooting para sa palabas na The Legal Wife. Halika na, Jessica, don't mind them. Hinina na rin siya ni Adam habang nakaalalay naman ang isa nitong braso sa mama niya. Halika na, lalo lang mag-uusi sa mga yan kapag pinansin mo pa. Ikaw rin, umuwi ka na. Sabi mo may pasok ka pa bukas, di ba? Kinuha niyang 1,000 sa loob ng pang-itaas niya at iniabot kay Adam. Ito na yung pera mo, umuwi ka na rin. Tingnan lang nitong 1,000 inaabot niya pero hindi naman kinuha. Sa halip ang mismong kamay niyang inabot ni Adam at hinila na rin siya. I'll stay for a while. Mahinang sambit nito, tsaka nagpatuloy sa paglalakad habang hila-hila siya, pati ang mama niya. Adam? Sabi ko mamaya na ako uuwi. Baka balikan pa kayo ni Aling Rosa. Sansara nito sa kanya. Adam? Saka pa lang to huminto na mahimigan siguro ang pagkainis sa boses niya. Dumingon to sa kanya at kunot noong tinanong siya. What? Hindi mo ba ako narinig? I said, sa lumpaampas na kasi tayo sa bahay namin eh. Singhal niya kay Adam. Bahagya naman tong natigilan. Luminga sa paligid na mapansing malayo na ang mga bahay. Ano? Bida-bida ka kasi. Halika na nga. Sa pagkakataong yon, siya naman humila sa kamay ni Adam. Pabalik sa nalampasan nilang bungalow. Minana pa ng mama niya ang bungalow sa mga magulang nito. Nag-iisang anak kasi ang mama niya at malayo pa sa mga kamag-anak nito. Kaya naman kahit gaano kalaki ang bahay nila, hindi pa rin masaya. Kasi nga 2 lang silang nakatira. Nang nasa tapat sila ng gate ng bahay nila, napahinto si Adam habang siya'y binuksan ng maliit na gate at pinauna na patuluyan ng mama niya. Nang lungunan niya naman si Adam, tila nagdadalawang isip to kung tutuloy ba o hindi. Halika na, pukaw niya rito. Nagpapalit-palit ang tingin nito sa gate nila at sa kanya. Ano bang iniintay mo, Pasko? Bagong taon? O baka naman dibuko? Pumasok ka na bago ka pa maubos dahil sa katitingin sa'yo ng mga living CCTV dito sa barangay namin. Nang napansin ni Adam na may mangilan-ngilan ngang nakatingin sa kanila, tumuloy na rin siya sa loob. Si Jessica na nagsara ng gate at sumunod na rin papasok sa kanila. Di naman kasi sana siya ihahatid ni Adam pa uwi dito sa kanila. Kaya lang, dinekwat niya ang 1,000 nito. Ang hirap pututan ng lalaki. Kailangan pang daanin sa mahirap, kaya naman, napilitan akong ihatid siya. Ngayon tuloy eto, nakapanood pa na mag-aagang action with drama si Adam na may temang di angkop sa mga sipuning bata at chismosong matatanda. Huwag mo nang alisin ang sapatos mo, ganon din naman eh. Matanggal mo man o hindi na sapatos, maaligasgas pa rin ang sahig. Aniya na mabutan si Adam, nakatayo sa harap ng pinto, tinatanggal ang suot na sandals at tinagis kung saan. Si Adam ay nagtatanggal na rin sapatos at tinabi yon sa gilid ng pintuan. Diyan ka muna sa sala ha, magpapalit lamang ako. Aniya. Nang lingonin niya si Adam, tila tinulosto sa kinatatayuan, malapit sa bukana ng sala nila. Ano? Pinagsisihan mo na bang sumama ka pa rito? Balak pa naman kita na pikutin. Umalo ng lalamunan ni Adam at namula ng bahagya ang muka habang naiilang at di makatingin ng ayos. Joke lang. Sige na, maupo ka na muna. Feel at home. Initian niya na ito ngayon at umupo na sa pang-isahan nilang sofa. Wala akong may offer sa'yo na pagkain, maliban sa kung anong gusto mo. Hindi pa kasi ako nakapag-grocery, so paano? Lunok-lunok na lang muna ng laway, ha? Nang di siya sagutin ni Adam, nagtungo na siya ng kwarto niya. Nagsuot lang ng maluwang na puting t-shirt na umabot hanggang kalahati ng hita niya. Tinali niya rin pa itaas ang buhok niya at ginamos. May maliit na banyo sa kwarto niya kaya di niya na kailangan pang lumabas. Nang sa tingin niya mukha na siyang fresh at hindi nahulas, muli siyang nagtungo sa may sala. Nakaupo pa rin doon si Adam habang sapo nito ang noo. Umupo siya sa tabi nito at bahagyang hinaplos ang buhok nito. Ang ganda naman nitong buhok mo, shampoo reveal. Pagtutudyo niya rito na hindi naman niya pinansin. Okay ka lang? Nag-aano lang tanong niya pa. Hindi yata ito sanay sa makalat na bahay. Tipong hayop na lang kulang papasan ng gubat. Nang lumingon to sa kanya, marahas tuloy itong napabuntong hininga. Kamusta ng mama mo? Balik tanong nito. Huwag mong intindihin si mama. Sanay na yun sa ganyang drama tapos magpapahinga na yun sa kwarto niya. Tumango lang to at saka umiwas ng tingin sa kanya. Ilang minuto silang parehong natahimik at nagpapakiramdaman hanggang tumayo na si Adam para magpaalam. I'll go ahead. O akala ko ba, I'll stay for a while ang peg mo? Anyari? Nang aasar niya dito. Ang cute lang kasi dahil ang bilis mamula ng mukha nito at tenga kapag inaasar siya. Baka ako na pang isipin ng kapitbahay ninyo. Huwag ka nang lumabas. Asikasuhin mo na lang ang mama mo.
Ako na ang magsasara nitong gate ninyo. Tumango na lang siya dahil wala naman siyang maisip sabihin. Isa pa, kakaiba ang pakiramdam niya. Para bang may anong init na humahaplos sa puso niya dahil ngayon lang yata may tanglag malasakit sa kanila ng mama niya. Nasa pinto na si Adam nang humabol siya rito, saka ito magaan na niyakap. Salamat. Ingat kapag uwi. Diretsong tingin at wag mambababae, okay? Tipid nang nitian lamang siya nito at saka ginulong kanyang buhok bago naglakad na papaalis. Sa kabilang banda, kinahapunan, maaga ulit siyang bumangon. Inilabas niya ang kulay pula niyang bralette at itim na blazer niyang uniform na tuwing Friday. Naglabas din siya ng maong shorts at pagkatapos ay naligo na. Wala siyang masyadong tulog gawa ng pag-aalala sa mama niya. Hindi kasi to lumabas ng kwarto nito at di rin kumain. Nang sinilip niya naman to kanina, tulala na naman. Wala na talagang pag-asa ang mama niya. Masyado na yatang baliw at bulag sa papa niya. Ang tita Rosa niya naman sobrang iskandalosa. Walang pinipiling lugar basta't maipahiya lang nito ang mama niya at syempre, damay siya. Ayoko na talaga sa earth. Inis na naligo na lang siya ng mabilis. Sinampo ang buhok niyang nangungulot na dahil sa stress niya sa pamilya. Tsaka nagbabad sa ilalim ng shower. Ilang minuto pang tinagal niya sa banyo, tsaka siya natapos at lumabas. Hindi niya rin binlower ang buhok niya dahil matutuyo na rin naman yon sa tricycle. Di na rin siya naglagay pa ng kolorete sa mukha, total. Wala din naman. Napagbabago. Maganda pa rin siya. Wala rin kasi siyang gana. Nawawala ng gana sa lahat dahil sa kamalasan niya sa buhay. Ma, tawag niya sa kanyang ina, ngunit hindi naman siya pinansin. Nakatulala pa rin to at nakatingin sa kisame nang silipin niya sa kwarto nito. Ganyan ang laging senaryo sa kanilang dalawa ng mama niya. Kung siya ay matulog, maligo at magtrabaho, ang mama niya naman ganyan. Kalahati yata ng buhay nito ay walang ibang ginawa kundi ang tumulala. Ma, aalis na po ako. Pag nagutom ka, magluto ka na lang. Pero dahil hindi ka naman marunong magluto, as usual, umorder ka na lang. Daig pa niya nakikipag-usap sa bata. Pero ganun talaga, wala siyang magagawa. Isinuot niya ang itim niyang boots na abot hanggang sa tuhod niya. Bahagya niya ring pinasadahan ng tingin ng itsura niya sa salamin. Cute naman siyang tingnan kahit medyo maharot. Pero sa tagal na nilang nakatira dito sa Santa Maria, wala pang nagtangka sa kanya. Tamburan ng chismis pwede pa pero ang pagtangkaan, negative. Paglabas niya ng gate nila ay bumungad sa kanya ang mga dakilang chismosa sa kanilang barangay. Sina Aling Marites, Aling Marisol at Aling Judith. Kapwa sila abala sa pakikipag-chismisan sa isa't isa nang marinig ng mga tong pagsara ng gate nila o tutingin ang tatlo sa kanya. Ko, mukhang jujuti na naman si Jessica, ani Aling Judith. Tingnan niya naman ang suot, labas nang tinatago sa ikli ng short oh. Damit pa ba na matinong dalaga ang suot niya? Hindi na talaga kayang pagsabihin ng batang yan. Segunda naman ni Aling Marisol. Kaya nga ayoko lumalapit ang anak kong si Boyong sa batang yan eh. Kawawang anak ko pag naging girlfriend niya yan. Napangawi siya. As if naman sasagutin ko si Boyong. Tsura niya. Ani yan sa isip. Mabuti nga't okay lang sa boyfriend niya ang ganyan. Ang gwapo pa naman ng lalaking yun at mukhang respetado. Malamang bad influence si Jessica sa binatilyong yun. Panggagatong naman ni Aling Marites. Nagpanting ang tenga niya dahil sa sinabi ni Aling Marites. Kaya naman lumapit na siya sa mga ito. Gusto niyo ho ba ng alak? Ibibili ko ho kayo para may panula kayo habang pinupulutan niyo ho ako. Namewang siya sa harapan ng tatlo habang pilit ikinakalmang sarili. Pumapatol pa naman siya sa thunders. Hindi naman siya sinagot ng tatlo at nagkani-kaniya ng pasok sa bakuran ng mga ito. Kaya mabilis niya ng kinawayan na nakaparadang tricycle. Wala siya balak ubusin ang kanyang energy sa tatlong thunders. Pasasan ba't mawawala din ang mga peste? Konting dasal na lang. Pero pidi pa rin tumalab, ipababarang niya na. Palengke po. Ani niya sa driver bago inabot ang buong 50 pesos pagkasakay niya. Habang lula ng tricycle, sunod-sunod na naman ang text na natanggap niya mula sa asawa ng papa niya. Hindi niya rin naman masisisi ang ginang kung matindi ang galit nito sa kanilang mag-ina. Ang mama niya naman kasi, magpapakaharot na nga lang sa may sabit pa. Dito na lang po. Ani niya sa driver pagkarating sa palengke. Di niya na hinintay pang huminto ito sa mismong pilahan ng jeep dahil may bibilin pa pala siya sa isang tindahan. Hold up to. Yuko. Sisigaw sana siya pero biglang tumawa ang peste na hold-upper kuno. Nang lingunin niya to, kagad niya itong sinikmuraan. Napakasira mo talaga.
Putulin ko yung isang tinatago, makita mo. Kinurot niya pa sa tagiliran ang kaibigan at dati niyang kaklase na si Francis Pineda. Sa suot itong puting seaman uniform at nangingintab na pagkaitim na sapatos. Angat na angat ito sa mga ibang napapadaan sa kanila. May mga babae rin kulang na lang magkurutan ng dahil sa kinig. Habang maharot na si Francis na may lalo nagpapakyut, inatake na naman ang pagka-GGSS. Gwapong-gwapo sa sarili. Kung di lang nanlilisik yung mga mata mo habang nakatitig sa akin, iisipin kong gwapong-gwapo ka sa akin eh. Kahit na gwapo naman talaga ako. Pangasar nito sa kanya at saka siya inakbayan. Saan ka punta? To the moon. Bale walang sagot niya rito at sabay kurot sa tagiliran nito. Di nga, sweetie pie. Saan ka nga pupunta? At bakit mukhang kinulang sa tela ang damit mo? Labas ang tiyan pag ikaw kinabag, kubeta bagsak. Kinilabutan siya ng slight dahil sa endearment nito sa kanya. Pero kahit nung magkaklase pa sila ni Francis, ang kakilakilabot na sweetie pie na yun talaga ang tawag nito sa kanya. Maghahanap ng sugar daddy na mag-aahon sa amin sa kahirapan at nang mapatahimok ka ng mga kapitbahay namin chismosa. Nakaingos pa ang sagot niya rito. Alam ni Francis kung ano nga ba ang trabaho niya. Kuminsan pa nga'y pumupunta sa Club V kasama iba pa nitong mga kabarkada. Dati rin nila tong kapitbahay pero nang makakuha ng bahay ang daddy nito sa isang eksklusibong subdivision, napalayo to sa kanila. Ganoon pa man paminsan-minsan nagkikita pa rin sila. Kumakain sa labas pero libre niya at minsan naman siya pang nang buburaot kay Francis na pinagbibigyan naman ito. Di ka pa nakontento sa panggagansyo mo sa akin ha? Hahanap ka pa talaga ng iba? Aba, Jessica Silverio, pag naka-jackpot ka bayaran mong utang mo sa akin ha? Paghihimutok nito na alam niya namang eme lang ng peste. Di bagay ditong magtampo, lalo lang to nagmumukhang sira. Pag ako yumaman, pati ikaw bibilhin ko. Isama mo pa ang puri mo, malaki ako magbigay ng tip. Aniya. Nang akmang iinom si Francis ng soft drinks, kagad niyang inagaw at siya na mismong umubos noon. Anak ng... Bagyang kinurot ni Francis ang magkabila niyang pisngi na tinawanan niya lamang. Pasalamat ka talaga. Thank you. Pangasar niya. Sige na, kalbo. Sakay na ako ng jeep. Dalaw ka sa Club V pag di ka masyadong busy ha. Muli nitong pinisel ang magkabila niyang pisngi, sabay turo pa sa sarili nitong pisngi. Ibig sabihin ang hihingi ito ng hagkan mula sa kanya. Matagal na silang magkaibigan kahit walang mali siya. Sa pagitan nilang dalawa, isa pa, libre chancing na rin. Ginawa rin niya ito na maganghagkan sa pisngi nang umabresyete sa braso nito at tulad ng dati, inihatid siya nito sa sakay ng jeep. Marami mang napapatingin sa kanila ay kapwa sila walang pakialam. Manong, dahan-dahan lang sa pagmamaneho ha? Nakasakay kasi ang sweetie pie ko eh. Sigaw pa ni Francis sa tsuper ng jeep bago siya maupo sa malapit sa pinto. Ingat ka! See you again soon, my sweet. Giit pa nito at saka siya pinaliparan ng haggan sa hangin. Aminado siyang gwapo si Francis, mabait, may respeto at higit sa lahat may pangarap. Kaya nga secret crush na ito. Pero ang pesting kalbo hindi mo lang gumagawa ng paraan para lumagpa sa pagiging magkaibigan lang ang relasyon nila. Hindi yata siya type nito. Itsura niya, feeling may buhok. Nang tuluyan na ngang nawala si Francis sa paningin niya, pumesto na siya na maayos at iidip na muna sana. Ngunit naputol ang plano niya nang pahiga nang biglang may nagsalita sa tabi niya habang nakaupo sa pinakagilid malapit sa pinto ng jeep. Is he your boyfriend? Awang ang bibig na napatingin siya sa lalaki. Nais niyang sumagot dito na hindi niya na nagawa pa dahil lumilig na ito sa gilid ng pinto. Tsaka pinikit ang asol nitong mga mata. Pogi! Marahan niyang tinapik ang balikat ni Adam na hanggang makarating sila ng Kalaklan Gate ay nakapikit pa rin ang lalaki. Hoy! Pagpipilit pa niya. Oh, Lats, walay talaga. Kahit anong pangulit niya, hindi siya pinapansin ng lalaki. Balak niya pa man din sana magpalibre dito ng pamasahe. Adam! Muli niyang subok. Nakapikit lang ang mata nito kaya naman kitang-kita niya ang napakagwapong mukha nito. Panatag din ang mukha nito na masasabi niyang natutulog talaga ang bugok. Kung gising si Adam ay makalaglag suot kung tumingin. Ngunit ngayong tulog ito'y daig pa nitong pinakamaamong panda bear na napapanood niya dati sa isang palabas. I don't like being watched. Maya-maya isambit nito. Nakapikit pa rin pero mukhang nagtutulog-tulugan na lamang. Amazing. Papansin. Di naman kita pinapanood. Tinititigan lang. Ani naman at ginalaw ang malantik nitong pilik. Taray, mas malantik pa sa pilik mata ko. Nagmunat ito ng mata at saka kunot ang noong bumaling sa kanya. What's your problem?
Ang sungit. Hagkan kita dyan eh. Malapit na kasi tayo. Sa Olongapo ka rin ba pupunta? Napakamot siya ng kanyang pisngi at nakangawi. Sinalubong ang titig nito. Dito pa kasi ako bayad eh. Ilibre mo naman ako, di ba? Lakas loob na niyang sabi. Mas nilawakan niya pa ang pagngiti niya kahit nanginginig ang panga niya. Sa tuwing nagkukrus ang landas na ni Adam, hindi po pwede na hindi siya mapahiya rito o kaya naman magmistulang katawa-tawa. Bakit kasi hindi ka humingi sa boyfriend mo ng pamasahe? Balik tanong nito sa kanya, tsaka kumuha ng buong 50 pesos sa coin purse nito. Your boyfriend is not doing a good job. Dugtong pa nito. Inirapan na lang niya ito at saka humalukip-kip sa tabi nito. Magbabayad din naman tayo bang sinasabi? Isa pa, kaninong chismosa ba nito nakalap ang chismis na boyfriend niya si Francis? Ang kalbong yun. Isang subok lang nung ligawan siya ay mabilis pa sa eroplano. Sasagot siya ng I do. Kaya lang hindi eh. Di yata na-inform si Francis kung gaano siya kaganda, kaya naman di siyang tipo nito. At isa pa, lumingon siya kay Adam, saka ngumiti. Mas type ko na ngayon ang may madulas at makintab na buhok, kaysa kay Francis na kalbo. Halos pabulong niyang sabi ka't nagtataka sa kanya si Adam nang lingonin din siya nito. Napapailing na pinabayaan lang siya ni Adam. Bayad nga po, 2 Olongapo. Malakas at buong buo nitong sabi. Mas masarap pang pakinggan ang boses nito kaysa mga DJ na pinapakinggan ng mama niya sa radyo. Estudyante po yung 2 Olongapo. Segundo niya naman bago kumindot kay Adam. Maang na napatitig lang to sa kanya at saka muling umiling. Nang ibigay ng siya perang sukle, siya na mismo naglagay noon sa kamay ni Adam. Huwag ka nang mag-thank you. Maliit na bagay lang yan. For sure naman ililibre mo pa rin ako sa mga susunod pang araw. Pangaasar pa niya rito. Sa kabilang banda. Na makarating sila sa Olongapo, nakasunod pa rin sa kanya si Adam. Akala tuloy niya sinusundan talaga siya nito. Sige na, kaya ko na to, Pogi. Aniya, ngunit di naman sa pinansin ni Adam. Huwag mo na akong ihatid, giit niya pa. Pero tulad ng laging nangyayari, nanatiling tahimik ang lalaki at di siya pinapansin. Huminto siya dahilan para mapahinto rin si Adam, tsaka niya ito hinarap. Ang kulit mo, sabing wag mo na akong ihatid eh. Naputol ang pagsasalita niya nung lampasan siya ni Adam. Kaya naman awang ang bibig na sinundan niya na lang to ng tingin. At ganon ang panlalaki na mata niya nang tumuloy si Adam sa building ng Asian Institute of E-Commerce. Ang eksklusibong paaralan na gusto niya sanang pasukan dati. OMG! Hindi man lang sinabi sa akin ng bugok na yon na dyan pala siya nag-aaral. Napairap na lamang siya dahil sa kahihiyang natamo niya. Pakiramdam niya pulang-pulang mukha niya dahil sa kahihiyan. Akala pa naman niya iyahatid siya nito. Yun pala iisa lang ang ruta dahil magkatabi lang halos ang pinapasukan niya at ang pinapasukan ni Adam. Buti na lang talaga maganda ako. Nagtuloy-tuloy na siya at sinantabi na muna ang inis niya sa lalaki. May araw din to sa kanya. Makakaganti rin siya sa mga kahihiyang natamo niya rito. Soon, pagkarating niya sa Club B, sinalubong kagad siya ni Ira. Jessica! Tili nito na parabang kinarot ang itaas ng hita. May chika ako sa'yo, girl. At gumana na naman po ang pagiging chismosa ng peste. Siguraduhin mong may mapupulot akong aral dyan, ha? Kung hindi, friendship kalas. Asik niya rito. Kadarating niya palang bubusugin na kagad sa nito ng mga walang kakwenta-kwentang chismis. Kasi, Jessica, humina ang boses nito na kinakunot ng kanyang noo. At kilay. Na may nakachukchak ako kagabi? Tinaasan niya to ng kilay. Di siya interesado sa kung sino mang nakachukchak daw nito. Kailangan ba talaga pati yun sabihin pa nito sa kanya? Diyos me iyo. Binabahira lang ng hampas lupang si Ira ng kaharutan ang maninis niyang budhi. Ano ba yan, Ira? Angil niya sabay tulak ng bahagya sa babae. Alam kong maharot ka. Huwag mo nang ipangalandakan pa. Baka pati posisyon ninyo ay kwento mo pa. Anong tingin mo sa akin, scorer? Akmang iiwan niya na to nang muling hilahin ang kamay niya. At sa pagkakatang to, mabrisyete na si Ira sa braso niya. Wala na siyang kawala. At wala rin siyang choice kundi ang makinig sa mga kaharutang nagaganap dito. Ano pa't naging magkaibigan tayo kung di mo man lang ako masuportahan sa karutan ko. Nakangusong saan nito na kinairap niya naman. Ganito kasi yon. Kagabi kasi, at nag-imagine pa ang bruha. Na-inlove na yata ako, Jess. Doon siya na curious. Ganun ba kagaling ang nakasalo nito kagabi kaya na inlababong bruha? Ano? Habang nagsisigawan kayo, nag-I love youhan kayo. Tapos na namarating yung ikapitong Gloria, in love ka na? Ano yan? Lokohan? Exageradang tanong niya.
No, angil naman ito. First time ko kasing makadama ng paggalang habang, alam mo na, nakikipagsalo. First time ko rin dito manggap ng tip or ng bayad pagkatapos ng 3 rounds. Tsaka Jess, iba kasi siya eh. Tinatanong niya kung okay lang ba sa akin ang gagawin namin. Syempre, okay lang sa akin. Trabaho kong paligayahin siya eh. Trabaho natin to. Pero hindi niya pinaramdam sa akin na mababang klase ako. Basta, hirap ipaliwanag. Napaisip siya. May baka ganang lalaki pa ba talaga? At ang bruha naka 3 rounds pa talaga ha? Gusto ko ring maranasan mo yung naranasan ko. You mean, makipagsalo with care? Putol niya rito. Sira? Hindi. Ang ibig kong sabihin nung ipaparamdam sa'yo na tao ka pa rin kahit nasabay aliwan ka niya nakilala. Ikaw lang naman kasi nakakaramdam na hindi ka tao. Ako sigurado ko maganda ako. Depende sa mood. Baliwalang saan niya. O siya, sige na. Kung ano man yung harot na namumuo sa katawan mo, susuportahan na lang kita. No choice naman ako, di ba? Giit niya pa. Pinisel ni Ira ang magkamila niyang pisngi habang ngiting-ngiti ito sa kanya. Kaya mahal na mahal kitang peste ka eh. Kahit mukha kang pinaglisa sa sama ng loob minsan. O siya, kita tayo mamayang break. Ililibre kita ng sibog. Sumayo ang kaharutan. At sumayo rin. Bali wala niyang sagot bago tumalikod na. Kailangan niya makarami. Kailangan niya makaburaot ngayon dahil nangako siya sa sarili na kapag nakaipon na siya ay aalis na siya sa lugar na to. Lalo't may nakita na siyang dahilan para mag-aral ulit. Kailangan niya maging karapat-dapat sa mata ni Pogi.